Hiram tayo ng video kay Boss Dada TV 2.0 ha. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Like and share Boss Dada 2.0. Ito, nagpunta kahapon o nung isang araw o kailan itong putang inang kalbo na ito. Naimbis sana. Sabi ko nga sa inyo, ang daming problema ng Pilipinas. Problema ng Pilipinas, yung pagmamahal ng presyo ng bilihin, ubos na gasolina, mahal ng gasolina. Putang ina, ang solusyon ninyo, magdemanda. Mga tarantado kayo, pera ng taong bayan. Pag nagdemanda kayo, magbabayad kayo ha. Kaninong pera gamit? Sa'yo? Gago ka. Taong bayan ang dinidemanda ninyo. Taong bayan ang ididemanda ninyo. Yung mga taong bayan na nagre-reklamo sa social media, irereklamo ninyo. Tapos pera ng taong bayan yung ginagamit nyo pag demanda sa kanila, mga tarantado. Tangina, ginigisan nyo kami sa sarili naming mantika pera na nga ng taong bayan yung ginagamit ng mga kabit ninyo. Yung ginagamit ng mga anak nyo sa labas sa pagyayabang nila sa mga sports car nila, yung mga relos ninyo na pagkakamahal. Pera na nga ng taong bayan yan, putang ina yan. Tapos walang hiya kayo, pati yung ayuda, mga bossing na ipinamimigay ninyo, akala nyo sa inyo, hindi, sa amin yan. Kakapal na mga pagmumukha nyo Mga buwisit kayo. Ito nagpunta tong kalbon to. Balak siguro nitong manakot. Ulol! Tangina, wala na natatakot sa inyo. Wala natakot sa inyo for 4 years. 2 taon na lang kayo sa posisyon. Wala na matatakot sa inyo. Lame duck na presidente. Ang presidente wala nang silbi. Ang presidente wala nang kwenta. Ang presidente nangangayayat na gusto nang kunin ni Satanas. Tangina, wala na kayong natatakot. Kung gusto lang ninyong gumawa. Dave Gomez, bring it on. Hindi kami natatakot. Upal kang kalbo kang hayop pa. Ay, kalbo din pala ako. Inang mo talaga. Ano yan? Silent martial law na ba? Silent martial law na ba? Bawal magsalita? Hayop talaga kayo mga. Hayop talaga kayo. Hayop na gobyerno na yan. Ng mga fans, gumawa ng hype, gumawa ng balita para mapagtakpan itong totoong problema ng bayang Pilipinas, which is kayo, putang ina nyo. Kayo ang problema ng Pilipinas. Simula nung umupo kayo sa Pilipinas, nagkaletse-letse tayo. Sobrang karma natin dahil sa pinagagawa ninyo, pati simbahan sinisira nyo, mga putang ina nyo. Kaya nakakaletse-letse Pilipinas dahil sa inyo, kaya kayo nagkakarma-karma. Kaya meron ng chismis na yung isang taga-Quadcom naputulan ng paa. Meron pang chismis yung isang taga-Quadcom hindi na natatagpuan ngayon, patay na daw yata. Naputulan nga ng pa, pero tahimik yung balita eh. Pero i-upload ko rin yan. Meron ako yan. Naka-download yan. Meron pang chismis na may stage 4 cancer. At may chismis, may mga namatay pa nung mga nakaraan. Putang ina, matindi ang karma nyo. Tandaan nyo yan. Dave Gomez, wala kang silbi. Unang-una sa lahat, hindi ka pa nako-confirm ng Committee on Appointments, Commission on Appointments, Hindi ka pa nako-confirm. Kasi Kalbo. Hindi ka pa nakukuntong pala, hayop ka. Napakayabang mo. Dave Gomez ba yung hayop na yan? hindi ka pa naman, ano ka lang naman, acting PCO secretary ka lang naman. Magpa-confirm ka muna bago ka magyabang. Pakinggan natin tong balitan to. Excuse me po, excuse me. Yes, no one will be spared. Basta mapatunayan namin fake news, we will file charges against them. No one will be spared. No one will be spared, gago. No one will be spared. Inabuhayop ka. Gomez ka. Hayop ka, high blood kang anak ng tuko talaga. Silent martial law na talaga. Kayo ang di dapat ma-spare. Kayo ang kauna-unahang fake news peddler. Si Claire Castro, puro fake news ang pinapalabas niyan. Si Bongbong Marcos, puro fake news ang pinapalabas niya. Si Remulla, puro fake news ang pinapalabas niya. DOJ Secretary pa lang yan, puro fake news. Eto si Remulla ngayon, puro fake news ang pinapalabas niya, yung taga-DILG. Kayo ang mga fake news peddler, mga ulol kayo, tas kayo pa may ganang demanda. Kakapal ng mga mukha ninyo. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Problema ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi mapigilan. Sinabi niyo walang oil crisis, pero putang ina nyo, ang taas-taas na ng presyo. Saan ka makakita? Nagtaas kayo ng presyo ng langis. Nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman nagtaas ang pamasahe. Hindi naman nagtaas ang presyo ng mga mamamayan. Anong gusto nyo? Patayin nyo Pilipino? Tapos ayaw nyo magreklamo?
Pinapatay niyo yung mga Pilipino tapos ayaw niyo nagrereklamo sa inyo, putang ina ninyo, kayo yung mga nasa gobyerno na dapat sumusolusyon sa problema ng Pilipinas, mga hayop, hudas, barabas, hestas kayo. Putang ina ninyo, akala nyo natatakot kami sa inyo? Yung mga dima-demanda nyo, akala nyo nakakatakot yan? Gago! Mas nakakatakot yung kinakaharap namin ngayon na paghihirap sa buhay. Yung kinakaharap ng mga kababayan natin na halos wala nang makain dahil sa hirap ng buhay, dahil sa kagagawan ng amo mong gago. Yan ang kinakatakot namin. Hindi kami takot sa kaso, putang ina niyan. Hindi. Yung amo niyang bangag na adik na sabi ni Amy Marcos, bangag. Hayop na yan. Matatapos na yung termino niya. Wala pang nagagawa. Yung legacy daw niya. Ano yung legacy niya? Mangurakot? Ha? Bangag? Legacy mo mangurakot? Hindi nakakamatay yung kaso, pero yung gutom, yung kahirapan, yung krimen na tumataas dahil kumakapit na sa patalim lahat ng mga kababayan natin, makakain lang ng sapat. Puta, yan ang nakakatakot, Dave Gomez. Yan ang dapat na sinusolusyonan nyo. Kaysa solusyonan nyo yung fake news, ang dapat na sinusolusyonan nyo yung problema ng mga Pilipino, mga hayop kayo. Tangina nyo. Gomez, ang ina mo raw, hayop ka. Yung music player niya araw-araw, fake news ang hayop niyan eh. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi niya, sabi ni Tatay Digo, 7 kilo raw na bigas. Yung pala produce 7 kilo. Hayop talaga itong music player na ito eh. Hayop, kupal din, sinungaling fake news yan eh. Hindi kami magsasawang mura-murahin kayo araw-araw, mga buwaka ng ina ninyo. O dahil kayo ang pahirap sa Pilipinas, putang ina ninyo. Tandaan niyo yan. Binoboses lang namin yung boses ng sambayan ng Pilipino, mga hayop kayo. Walang hiyan tong mga ito. No one will... Mga hayop talaga yan eh. Pagka nagkaabi malita-malita, hindi na wala pang nakakasuhan, hindi pa naimbestiga. Hayop talagang gobyerno ng bangag niya. will be spared. Gago, kayo nga ang una nagpapakalat ng peking balita. Sir, other matters lang, general reaction ninyo sa Iran? Yung sa, ngayon? Meron kami statement sa Malacanang sa Walang alam putang ina niyan. Pag tinanong mo tungkol sa Iran, walang alam yang ulol. Pag tinanong mo tungkol sa ekonomiya, walang alam, gago na yan. Pag tinanong mo tungkol sa problema ng mamamayan, walang problema. Maganda ang ekonomiya, 60 pesos ng dollars. Maayos ang ekonomiya, walang taas ng presyo, walang taas ng ganito, walang ubos ng langis. Maayos tayo, pero putang ina kabaliktaran. Hindi ba fake news ang hayop? Wala siyang masagot kasi wala mang alam yan. Ang alam lang Walang alam yan. Bobo yung kalbo na yan. Hayop na yan. naman niya magpropaganda para kay Bongbong, magsinungaling para kay Bongbong. Di ba sinasabi ko sa inyo ang style ng mga yan? Oh, may problema ba Pilipinas? Wala. Oh, kasi pag sinabi nilang meron, ano yung problemang nakikita nyo? Ang daming pang itatanong na kasunod. O yung problema na sinasabi nyo, paano nyo susolusyonan yan? Ang daming itatanong sa kanila. Kaya mas madali, i-deny na lang nila. Para isang tanong, isang sagot lang. May problema Pilipinas? Wala. Eh, ba't sabi ni ganito may problema? Eh, kanya yun. Sa tingin namin, wala. Eh, alam mo yung ganun lang sila. Pero pag tinanong may problema Pilipinas, oo, malaki ang kinakaharap natin. Ay, ganun po ba? Saan po yung malaking kinakaharap natin? Malaking kinakaharap natin sa supply ng langis, sa supply ng enerhiya, at saka sa ganito, sa ganyan. Ganun po. So, ano po ang inyong plano para masolusyonan ng mga yan? Hindi ba? Nanganganak yung tanong. Versus, isang deny na lang, magsisinungaling ka lang, dahil expert ang mga hayop na ito sa kasinungalingan. Magsisinungaling ka lang, sasabihin mo, walang problema ang bayang Pilipinas ngayon. At talaga, sabi nila meron. Hindi, wala. Meron kaming datos, wala. Simple lang, ganun lang sila. Di ba? Hindi na nila gagamitan ng utak, gagamitan lang nila ng kasalanan, which is pagsisinungaling. Expert sila dun. Si Bongbong, expert sa pagsisinungaling. O, di ba? Ganun lang parang NPA yung mga NPA, ganyan eh. Pag sinabi mong kalaban sila ng bayan, hindi. O, hindi ba? Pag sinabi mong nangre-recruit sila ng mga kabataan para dali sa kabundukan, mali. Ganun lang sila, isang tanong, isang sagot lang sila because kapag hinabaan mo pa yung pag sinabi mo yung katotohanan, maraming manganganak pa yung mga katanungan na yan. O kaya eto mga to, expert sa pagsisinungaling, tinan mo yung mukha ng ulol, tinanong sa Iran, ano po masabi niya meron kaming sasabihin niya. Wala siyang alam tungkol doon. Ang ina ng mga yan, ang alam lang ng mga yan, manggipit at saka pabanguhin si Bongbong Marcos, buhay pa na aagnas na. Okay, sige po. Thank you. for them to investigate and find out to see yung mga Boss Dada TV 2.0.
Panoorin nyo na lang kasi 10 minutes lang yung ano nating video. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Like and share. Boss Dada TV 2.0. Ha? Centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. 55 million yan ha. 100% complete. Ha? 100% paid daw. Ayop ka. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. O, alam mo na palang ghost project. Ang ghost, ayop ka. May nakasuwang ba? May nakulong ba? Ng mga congressman na kontraktor? Ha? Sarado ni ICI mo, hayop ka, kupal kang bangag ka. Sabi niya ni Marcos, inawawa mo Pilipinas, puro kurakot. Pinagmamalaki niyo pa si Bong Revilla na nakasuhan, nakulong, hayop ka. Paano si Tambaluslos? Sandro Marcos, biling-biling alokabol, hayop ka. Pati ikaw, tumanggap ng malita-malita daw. Anak ng kumag kayong hayop. Itong si Bendalo talaga hayop na. Meron na raw ha, iniimbestiga na raw si Tambaluslos Romualdez, pati si Escudero daw, hayop. Puro papogi. Tingnan natin kung kaya ni Bendalo na kasuhan niya si maaaring sinabi na nga ng ICI walang ebidensya si Tambaluslos ha. Tingnan natin kung kayang kasuhan at pakulong to si Tambaluslos, si Romualdez, ni Bendalo tong hayop. Anak ng kupal yung Bendalo na yan. Nakadalawang karma, hayop. Kupal talaga. Tapos yung 18 Marine, iniimbisiga, pinatatahimik. Sila ang may knowledge na malita-malita dinala sa mga congressman na kontraktor. Hayop talaga kayo. Pinakita pa yung yung kulungan, nakahanda na raw sa mga kurakot. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong, nakakasuhan. Puro daldal sila. Gradiola, Mumu, AXIS, mga tulpo, Ated, Atayde, hayop talaga kayo. Upal talaga kayo. Lambot talaga. Puro kayo. Investigasyon. Parang si Yusek Ler. Pinagmimitingan, hindi pa sinasubmit sa akin, hindi pa napag-uusapan. Bukas iabot ko na lang sa inyo. Itong kasi isa pang kupal itong music lang na itong hayop na ito eh. Araw-araw sinungaling, fake news eh. Baboy!